Isa sa mga praktikal na sasakyan lalo na kung nasa syudad ka naninirahan ay ang motorsiklo. Sa panahon ngayon kapansin-pansinan na mas dumarami na ang bilang ng mga motorsiklo kumpara sa mga sasakyang may apat na gulong. Bukod sa mas mabilis makalusot sa matinding trapiko, mas tipid din ito sa gasolina at mas abot kayang maintenance. Kaya't hindi na nakapagtataka kung bakit ito ang napipiling kasangganang marami sa kanilang araw-araw na biyahe maging sa hanap buhay. Kaya naman sa video nito tatalakayin natin ang isa sa pinakasulit at inaabangang modelo na motor na nilabas na ni Honda sa Pilipinas ngayon. Hindi lang ito basta ordinaryong motorsiklo, isa itong mid-size adventure scooter na binalanse ang performance, comfort at modern technology. Kaya swak na swak para sa city riding man o long rides sa probinsya na siguradong magugustuhan din ng marami. Yan ang alamin natin kasama ng presyo nito. Pero bago yun, syempre kung bago ka pa lamang po dito sa akin channel, baka naman kaibigan po tumalik sa subscribe button pati na notification bell para naman update lagi sa mga video na gagawin ko pa. Alright, simulan na natin to! Marami nang matagal nang nag-aabang sa pag-update ng isa sa pinakamagandang motorsiklo mula kay Honda, ang Honda ADV. Ito ang motor na nagdala ng kapanapanabik na biyahe mapaloob man ng syudad o sa mga daanang patungong probinsya. Hindi lang ito maangas pagdating sa pormahan, kundi puno na rin ng mga features na tunay na praktikal, sulit at maaasahan saan ka man dalhin ng gulong ng iyong paglalakbay. At ngayong taon inilabas na ng Honda ang pinakabagong bersyon nito, ang all-new Honda ADV 350 2025 model na kararating lang din sa Pilipinas ngayon. Mas pinalakas, mas pina-high-tech at mas pinakomportable. Ang Honda ADV 350 ay ginawa para sa bagong generation ng riders na hindi lang naghahanap ng style kundi pati ng performance, safety at functionality sa iisang motor. Itong adventure scooter ay inspired din sa Angulate Bodyworks na hinango sa styling mula sa Honda XADV at CRF series. May matapang na itsura at hugis, dala ng mababalking fairings nito na nagbibigay din ng robust presence. Kasama ang maliliwanag na ilaw nito na dual LED headlamps, sarap na may aggressive design at modern character. Samantalang mga off-road ready tires nito ay naka-black pattern na may sukat na 15 inch sa front at 14 inch sa likuran na nagbibigay ng off-road vibe at malakompact na dating nito. Kung sa ADV 160 ay talagang reliable ang mga suspensions, lalo na sa bagong modelong ito na mas pinag-igi ng manufacturer na kung saan nilagyan ng mas matitibay na klase ng suspension system. Gaya ng front suspensions nito na may 37mm size, naka-USD telescopic fork na may 125mm travel, robust at responsive sa bump absorption, habang ang panglikurang mga suspensions naman ay naka-twin rear shock na may sub-tank at naka-preload adjustability pa. May 133mm travel na nagbibigay ng higit na control at comfort sa iba't ibang mga terrain o malulubak na daanan. At para mas maging compact, ilagyan na rin itong ADV 350 ng molded front fender kasama ang mga handguard sa hawakan. May rear fender o mudguard na integrated na sa tail section. At syempre, isa sa mga nagpaganda ng aerodynamic nito ay ang pagkakaroon ng mas mataas na windscreen protector. May 4-stage adjustable windscreen ito na madaling i-adjust ng rider manually para sa wind protection. Itong ADV 350 ay pinapagana ng 330cc na engine displacement. May 4-stroke liquid cooled na single cylinder, single overhead cam at 4 valves na may kasama pang ESP Plus o Enhanced Smart Power Plus na isang makabagong engine technology mula sa Honda na layuning pagsamahin ng performance, fuel efficiency at environmental friendliness sa iisang makina, lalo na para sa mga scooter at urban commuter bikes gaya nitong ADV 350. Nasinamahan pa ng fuel supply system na PGMFI. Ang bore and stroke size nito ay nasa 77mm by 70.8mm at compression ratio na 10.5:1. May maximum power output ito na nagagawa ng maabot sa 29 horsepower at 7,500 RPM at maximum torque na 31.8 Nm sa kada 5,250 RPM. Gumagana ito sa tulong ng starting system na electric at may cooling system na liquid cooled, habang nakakabit sa transmission type na B-Matic o CVT, Continuously Variable Transmission Type. Ang fuel tank capacity nitong 350 ADV ay umaabot ng 11.7 liters ang full tank at fuel type na unleaded gasoline. Ang fuel consumption rate nito ay umaabot ng 30 to 31 km per liter na kung susumamuin, kaya nitong umabot sa layo na 350 to 360 kilometro sa kabuuang full tank ng gasolina nito. Kaya malayo-layo na rin ang mararating mo. At ayon na rin sa test drive mga kaibigan,
Umabot sa 130 to 140 km per hour ang top speed nito sa actual user test. Samantalang 150 plus km per hour naman sa ideal flat highway road based sa international reviews. Para sa ilang pang bahagi ng mga features nito, syempre itong modelo ay hindi rin nagpahuli sa pagkakaroon ng maraming modernong gamit. Bukod sa naka full LED lighting system, ang mga ilaw nito may kasama pa itong self-canceling turn signals at emergency stop signals. Kasama pa ang hazard lamp system na nagbibigay ng pangkaragdagang mga visual sign para sa iba't ibang mga kondisyon. Naka-keyless entry na rin ang modelong ito na ginamitan ng Honda Smart Key System. May kasama pa itong USB Type-C socket para sa gadget at 48 liters na under seat compartment storage na may ilaw pang kasama sa loob. Habang mas kumukumpleto sa modernong aesthetic nitong modelo ay ang pagkakaroon nito ng 5-inch full color TFT display na meter panel na may speedometer, tachometer, fuel trip, Bluetooth connectivity at smartphone connectivity na may kasamang makabagong Road Sync connectivity features. Ang features na ito na Honda Road Sync ay isang smartphone connectivity features na available sa ilang high-end models ng Honda motorcycle gaya ng Honda EDV 350 2025 model. Isa itong application-based system na nagbibigay daan sa rider na i-connect ang kanyang smartphone sa motor para sa mas ligtas at convenient na pagbiyahe. Ang Road Sync ay parang AI version ng motor na medyo limitado lang ang function at gumagamit din ng Honda smartphone voice control system kung saan maaari mong kontrolin ang ilang mga smartphone function gaya ng handlebar controls at voice commands sa mga helmet na may mic at speaker. Bukod pa dyan, nilagyan rin itong Honda EDV 350 ng idling stop and start system, isang fuel saving technology na automatic pinapatay ang makina ng motorsiklo kapag ito ay naka-idle habang nakahinto sa traffic light at muling pinapaandar kapag binigyan mo ng throttle o piniga ang silinyador. Ang Honda EDV 350 bukod sa mga convenient at satisfying features nito na magagamit mo ay nilagyan rin ng modernong mga safety and security features gaya ng Honda Selectable Torque Control o HSTC, isang traction control system na tumutulong iwasan ang pagka-slide ng gulong lalo na sa madulas o basa na kalsada. Gumagamit rin ito ng dual channel ABS o anti-lock braking system na naka-activate sa harap at likod na preno, nagbibigay ng control sa hard braking o sa mga biglaang pagpapahinto, iwas lock up ng gulong at iwas semplang na rin. Meron itong emergency stop signal na isa pang karagdagang safety features nito na kung saan kapag bigla kang nagpreno ay kusang nagpa-flash ang hazard lights para abisuhan ang nasa likod mo. Isa pang karagdagang safety features nito ay ang wide footboard with floor grip para sa komportable at stable na foot position habang nagmamaneho. Meron itong 795mm na seating height bagay sa medium at tall riders. Tumatayo ng upright at good visibility sa traffic. Samantalang ang security features nito na anti-theft alarm system ay kasama sa smart key system nito na may immobilizer pa at audible alarm kung may nagtangkang magnakaw dito. Para naman sa kabuuang sukat ng dimension nito, ang ADV 350 kung susumamuin ay mas malaki talagang motor na scooter ng Honda kumpara sa ilang mga scooter nito sa bansa na mas affordable lang ang halaga. May haba kasi ito na 2,200mm at lapad na 895mm. Ang taas nito ay nasa 1,295mm at may wheelbase size ito na 1,520mm. Ang ground clearance size nito ay nasa 145mm at may seating height na 765mm. Tumitimbang itong motor na umaabot ng 186 kg ang bigat. Para sa kabuuan, ang Honda ADV 350 2025 ay isang premium adventure scooter na mahusay na pinagsama ang performance, comfort at technology. Ito ay hindi lamang pang-araw-araw na biyahe sa syudad kundi handang-handa rin sa mga out-of-town rides at light off-road adventure. Mula sa kanyang maangas na disenyo, malakas at matipid na 360cc na may kasama ang ESP Plus engine technology at mga high-end na features gaya ng Honda Road Sync, Smart Key TFT display at traction control na may dual channel ABS pa. Malinaw na ginawa ito para sa rider na naghanap ng practical na power, magandang security at modernong experience. Sa sobrang dami ng scooter sa merkado ngayon, itong ADV 350 ay namumukod tangis sa versatility at premium build quality.
Isa ito sa pinakasulit na pagpipilian kung nais mong mag-level up mula sa entry-level scooters na hindi pa rin umaayaw sa mas fuel efficiency, mas high-tech at daily comfort. Sa estimated price nito sa Philippine market na naglalaro ng 306,000 pesos ay makakabili ka na sa mga Honda dealer branches nationwide. Karaniwang may kasamang 1-year registration, LTO papers at helmet na ito para sa iba pang amenities. Well, para mas maging kumpleto ay ilalagay na rin natin ang paborito mong motorsiklo na kalalabas lang din ng Honda sa iba pang mga merkado. The Forza 125 2025 model. Wala talagang masasabi ang ibang mga brand kapag Honda Forza na ang pinag-usapan. Isang kilalang motor na isa rin sa pinaka-powerful na motorsiklo ni Honda ay pinagmamalaki mula sa pinakaunang bersyon nito. Magpahanggang ngayon, nananatili pa ring lamang sa pinakamahusay na kalidad na mga katangian at mga makabagong kagamitan. Ang Honda Forza ay may tatlong klaseng makina mula sa pinakamatanda na 750cc na sinundan ng 350cc at itong pinakabatang 125cc. Pabalking pormahan, isang maxi scooter na katangian, talang pinakamahusay at pinakamagandang klase ng mga kagamitan na inilagay sa bagong modelo. Meron itong bagong malinis na itsura na sinamahan ng LED line DRL, LED headlamp at LED taillight at mga turn signal lamp. Ang kakaibang instrument meter panel gauge nito ay mas nakakaingganyong gamitin dahil nakakaaliw ang mga animation at function sama ang mga notifikasyon at sign na lumalabas dito. TFT o LCD type display man kung ituring ay napaka-moderno nito kung ikukumpara sa ilang mga kasabayan. Meron din daw itong bagong connectivity sa gadget na Bluetooth at parang road sync ng Honda PCX ngayon na kung saan pwede mo ring i-connect ang cellphone mo para magkaroon ka ng access sa ilang mga notifikasyon at maintenance recommendation. Ang bagong road sync ay sinamahan ng mga music at audio visuality kasama ang navigation system para sa dagdag na access. Ang maporma pang bahagi sa motor ay naglalaki ang mga pairings nito na pinabalki ang buong body. Sinamahan pa ng mataas at the-adjustable na windscreen na nagpapaganda ng aerodynamic. Meron itong upside down telescopic fork front suspension, dalawang rear shock absorber na may kasamang dalawang coil spring. Hindi man halata, pero itong motor ay magagamit mo rin kahit sa mga off-road. Kasama ang mga tires na nakadisenyo na rin sa kahit saan mang kalsada at dalawang malapad na ventilated disc brake sa harap at likod na gulong na may kasamang dual channel anti-lock braking system. Nilagyan na rin itong motor ng traction control para mapanatili ang balancing pagmamaneuver kasama ang stability. Ilagyan din ito ng USB port charging system. May kasamang dalawang malalaking bulsa sa harap at isang malaking underseat compartment storage. Pinapagana ang Honda Forza na mapagkakatiwala ang 125 cubic centimeter na engine, naka-liquid cooled at nakakabit sa isang CVT type transmission na gumagawa ng 12 horsepower at 12 Nm ng torque. Nilagyan din itong motor ng ESP Plus engine technology na nagpapatipid din sa konsumo ng fuel. Bagamat bulky at mukhang mabigat itong modelo, ay kaya pa rin itong umubos ng 1 litro sa loob ng 50 kilometro. May kabuang top speed na nagagawa ito na umaabot ng 110 km per hour. Meron itong 15-inch front tire size at 14-inch naman sa rear tire size. Sinamahan pa ito ng idling stop system, navigation system, hazard lamp, side stand kill switch, blinker at passing light switch na may dagdag na kaginhawaan sa pamamagitan ng pinalapad na upuan at dalawang side step board. Tumitimbang ito ng 164 kg at kayang magkarga ng hanggang sa 180 kg. May seating height itong Honda Forza na 780mm at may estimated price na 350,000 pesos hanggang sa 390,000 pesos. Honda XADV 2025 model. Itong Honda XADV, ang pinakamalaking variation ng ADV segment dual sports bike scooter ni Honda na may mas malakas na makina, expressway legal bike at talagang maporma. Available sa bansa ang pinaka-previous model nito pero nasundan ng pinakabagong update ngayong taon. Bagong kulay at combination
Kasamang mga bagong accessories ay nilagay sa bagong modelo ngayon ng Honda XADV 2025 model. Meron itong makina na pinapagana ng 745 cubic centimeter na displacement na sinamahan ng single cylinder, 8 valves, single overhead cam na may parallel twin. Ang program fuel injected type at e-starter ay may dagdag na tulong sa katipiran ng konsumo ng gasolina at may CO2 emission na 85 gram per kilometer. Ang oil tank capacity ng XADV kapag ikaw ay mag-change oil ay 4 liters at isang liquid cooled type na cooling system na may kasamang 6-speed dual clutch type transmission. Gumagawa ito ng malakas na maximum output na umaabot ng 45 horsepower sa kada 6,750 RPM at malakas din na maximum torque na 70 Newton meters sa kada 4,250 RPM. May bilis itong motor na umaabot ng hanggang sa 200 km per hour. Kaya talagang pang-express. May timbang ito na 237 kg at 165 na ground clearance. Itong motor ay gumagamit ng chassis frame na diamond steel pipe na mas mabigat kesa sa mga ordinaryong motorsiklo na below 350cc ang kapasidad. Ang 13.2 liter na fuel tank capacity nito ay malayo-layo na rin kahit papanong mararating dahil kaya nitong motor kumonsumo ng 20 km per liter. Ang 41mm front suspension upside down telescopic fork ay nagbibigay ng magandang handling at stability. Kahit may isadsad sa malulubak ay hindi ka basta matatagtag dahil sinamahan ng rear suspension na monoshock damper Frolink na may swing arm na may 150mm travel at kayang bumuhat ng mabibigat na gamit. Sinamahan ito ng mga gulong na may 17 pulgada sa harap at 15 naman sa likuran ng sukat. Ang mga ilaw nito sa headlamp na naka-LED type kasama ang tail lamp na naka-LED type maging ang mga tail lamp ay gumaganda ang visibility lalo na sa madidilim. Nilagyan pa ito ng 5-inch TFT display instrument meter panel na may road sync access at mga connectivity. Nilagyan din ito ng USB Type-C na charging port, may self-canceling indicator at cruise control system. Hindi lang pala napanatili ang matatag na katangian, ay mas dinagdagan pa ng mga modernong kagamitan. Bukod sa ilang mga switch function at navigation, nilagyan din ito ng riding mode system gaya ng sports, standard, rain, gravel at user mode na pagpipilian. Itong Honda XADV 750cc ay mas pinadami pa ang mga security kasama ang smart keyless entry na may anti-theft alarm device system at answer back key system. Meron itong mga safety features gaya ng dual channel anti-lock braking system at isang traction control kasama ang hazard lamp, pass switch, side stand kill switch at mga reflector na dagdag sa visibility. Meron itong magagandang klase ng braking system sa front na naka-radial mounted 4-piston caliper brake at floating double disc type pa na may sukat na 296mm. Habang naka-single piston caliper brake naman sa likuran na may sukat na 240mm. Kaya naman sobrang safe na niyan kahit pa sa mga biglaang preno. May seating height itong motor na 820mm at wheelbase size na 1,590mm. Ang XADV 2025 model ay nagre-range sa estimated price na 690,000 hanggang sa 700,000 pesos. Honda PCX 125. Isa sa pinakamabentang motor ng brand na Honda sa Pilipinas ay ang Honda PCX 160. Pero ngayong taon ay nagkaroon na ng panibagong update at makabagong features, mga connectivity, safety and security. Ngayon ang 2025 model na PCX na inilabas na sa bansang Indonesia. Pero bukod pa dyan, lingid sa kalaman ng marami, itong Honda PCX ay may panibagong pagpipilian pa pala na klase para sa mga rider na hindi naman issue ang bilis at arangkada ng motorsiklo na kontento na sa kung ano ang meron sa performance nito. Basta may magamit lang na motorsiklo sa pang-araw-araw na wala nang hahanapin pa. Ang bagong Honda PCX 125 2025 model ang motor na bagay sa'yo. Ang nakababatang kapatid ni PCX 160 na lumabas lamang din ngayong taon. At actually, sa mga hindi nakakaalam, sa 125cc na PCX, ito ang pinakapopular ngayon na bersyon ng maxi scooter sa bansang Europa.
kumpara sa kasalukuyang 160cc displacement kasi mas marami daw itong advantage hindi lamang sa performance kundi maging sa ilang mga modernong aesthetics. Unang-una, meron itong mga preno sa harap at likod na naka-disc type na may kasamang dalawang piston caliper, single disc type na may sukat na 220mm sa front at single piston caliper na may 220mm size din sa likuran. Habang ang mga suspensions nito ay ginamitan ng 31mm telescopic fork sa front suspension na may 89mm travel at rear suspension na may twin shock with coil spring na may reserve tank at 95mm travel. Meron itong makapal na gulong at malagkit na may kabuang sukat na 14-inch at rear tire size na may 13-inch naman na parehong may 5-spoke cast aluminum wheels. Pagdating naman sa engine nito, ang makina nito ay pinapagana ng 125 cubic centimeter na displacement capacity with single cylinder, 4-stroke, single overhead cam at 4 valves. At may kasama pang ESP Plus engine technology na nagpapaganda palalo ng performance, ability, sounds, dragging at fuel economy nito. Nilagyan din ito ng liquid-cooled na cooling system, program fuel injected type na fuel supply system at may compression ratio na 11.5:1. May bore and stroke size ito na 53.5mm by 55.5mm at kayang makapag-generate ng maximum output na 12.5 horsepower at 8,750 RPM at 11.7 Nm ng torque naman sa kada 6,500 RPM. Sa pamamagitan ng CVT type na transmission ay nakakagawa ng sapat na bilis para pamahalaan ang pang-araw-araw na pagsakay. Sa average speed nito na umaabot ng 110 km/h. Kaya naman para sa mga rider na mas pinapahalagahan ang ganitong klaseng ability ng motor, hindi yung performance ay mas bagay ito sa iyo. Bukod pa dyan, ang fuel tank capacity nitong motor ay tiyak na malayo-layo na rin ang mararating. Kasi meron itong laman na 8.1 liters at kaya nitong kumonsumo ng 55 km/liter. Ang Honda PCX 125 2025 model, pagdating naman sa external na disenyo, sa bago nitong bersyon ay mas nagmukhang mas nakakaengganyo. Kasi bakit? Mas marami itong makantong anggulo, malabrusko pero na-retain pa rin ang dati nitong jet ski na disenyo. Katulad lamang ito ng itsura ng sa 160cc na inilabas ngayon sa bansang Indonesia. Isang touring maxi scooter na naghahatid ng makabagong specs and features. Hindi masyadong mahahalata sa una pero nakakapagtaka lang kung bakit ginawang fully covered na ang handlebar nito. Well, much better na rin siguro para magbago nga ang kabuuang disenyo na parang katulad ng sa Yamaha NMAX at Bergman. Ngunit pagdating naman sa ilan pang mga features, hindi pa rin nawawala sa motor na ito ang maluwag na underseat compartment storage na ngayon ay mas pinaluwag pa. Meron itong sukat na 31 liters at meron itong mga bulsa sa harapan para sa additional storage. Sa harap at may kasama na rin itong USB Type-C na charging port system. Ang parehong mga ilaw sa harap at likod nito kasama ang mga turn signal light indicator ay mga naka-LED type na klase. May bagong disenyo rin ang headlight nito na may mas pinanipis na daytime running light kumpara sa dati. At makabagong disenyo din ng rear combination lamp system. Ang Honda PCX 125 ay may mga additional pang features na bago lang din, gaya ng tinatawag na Road Sync phone connectivity na kung saan pwede mong i-connect ang phone mo dito sa application na kung saan nilagyan ng navigation system at pwede kang mag-play ng music. Napakalinaw ng visibility kasi naka-TFT display na rin ang instrument meter panel nito. Bagay lang din sa fully covered handlebar nito at mas nagmukhang maxi scooter ang disenyo. Ilan pa sa mga features ng Road Sync para mas malinaw lang din ay may mga menu ng navigation na may kasama pang additional na buton para sa function nito. Pwede mong mamonitor dito ang performance analytic, maintenance recommendation, kasama na ang message at call alert na nanggagaling sa cellphone mo. Once na nakakonect ka na sa app nito, ay magpa-pop up na rin ang anumang alert sa cellphone mo sa mismong TFT display na meter panel gauge nito. Ang Road Sync app na ito ay napaka-accessible pa na nagbibigay din ng mas maraming information sa rider
na kung saan dito ay makikita mo rin ang real-time direction na may kasamang audio sound na mag-guide sa'yo sa mga direksyon na pupuntahan mo kung sakaling maiset mo na ito. Lalo pa itong magiging convenient kung may mga intercom ka na ginagamit na kung saan maririnig mo na lang ang mga sound kung saan itutukoy ang direksyon na mas ginawang komportable palalo sa mga naghahanap buhay. Lalo na sa mga angkas. Nilagyan na rin ito ng built-in hazard lamp system, naka-smart keyless entry na may kasamang answer back at anti-theft alarm system, at ng side stand kill switch. Para mas kumpleto ay sinamahan pa ng mga advanced na safety features itong bagong Honda PCX 125 2025 model na magliligtas sa atin sa anumang alanganing sitwasyon, kabilang ang pagkakaroon nito ng dual channel anti-lock braking system. Nagpiprevent sa mahigpit na kapit ng brake during emergency braking at nagpiprevent din sa mga pagkaskid ng gulong sa oras na magpipreno sa mga madudulas na kondisyon. Nilagyan pa ito ng HSTC o Honda Selectable Torque Control na gumagamit ng sensor para mamonitor ang bilis ng ikot ng mga gulong sa harap at likod, na nag-a-adjust din ng engine power at nag-a-apply ng mga brake para maiwasan ang pagkaskid ng gulong, na kung saan yan din ang purpose nito. Itong Honda PCX 125 ay ginamitan din ng chassis frame na tubular steel at underbone, isang matibay na metal na hindi ganun kabigat, na may nakadikit na matitibay na suspensions, brake tires at complete body fairings para sa mas compact na paggamit sa loob at labas ng syudad. Meron itong ground clearance size na 135mm at seating height na 763mm. Ang wheelbase size nitong motor ay nasa 1,315mm at tumitimbang itong Honda PCX 125 ng 134kg. Nagkakahalaga ito sa European market sa halagang estimated price na 222,000 pesos.